Ang araw, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang talambuhay ni Emilio Aguinaldo. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang talambuhay ni Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo y Fami ay isang mahalagang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala bilang unang pangulo ng bansa at isa sa mga pinuno ng laban sa... Ipinanganak siya noong Marso 22, 1869 sa Kawit, Cavite sa pamilya nina Carlos Aguinaldo at Trinidad Fami. Mula sa isang pamilyang may kaya, nag-aral siya sa kanyang bayan at nagpatuloy sa Kolehiyo de San Juan de Latran sa Maynila. Si Aguinaldo ang samahan ni Andres Bonifacio na layong ang kalayaan mula sa Espanya. Noong 1896, agad siyang naging leader sa Cavite kung saan epektibo niyang pinamunuan sa mga Espanyol. Kalaunan, nagkaroon sa pagitan ni Aguinaldo at Bonifacio na nauwi kay Bonifacio sa pamamagitan ng Tejeros Convention kung saan nahalal si Aguinaldo bilang pinuno ng pamahalaan. Noong Hunyo 12, 1898, ipinahayag ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa Kawit, Cavite, at dito unang itinaas ang watawat ng Pilipinas. Gayunpaman, noong 1899 nagbago ang sitwasyon ng ang bansa ay napasailalim sa Estados Unidos matapos ang kasunduan sa Paris. Pinamunuan ni Aguinaldo ang laban sa mga Amerikano, ngunit siya noong Marso 23, 1901 sa Palanan, Isabela. Tapos sa kanya nanumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos na nagtapos sa Pilipino-Amerikano. Pagkalaya, aktibo pa rin si Aguinaldo sa politika at tumakbo bilang Pangulo noong 1935. Bagaman natalo siya kay Manuel L. Quezon, sa kabila nito patuloy siyang naging inspirasyon ng nasyonalismo sa bansa. Aguinaldo noong Pebrero 6, 1964 sa edad na 94. Si Emilio Aguinaldo ay itinuturing na isa sa mga pangunahing tagapagtanggol ng kalayaan ng Pilipinas. Kanyang buhay ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng mga Pilipino tungo sa kasarinlan at inaalala siya bilang unang pangulo ng bansa na nagsimula para sa kalayaan. Ang buhay ni Emilio Aguinaldo. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.